poor. And if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore him fourfold. Verse 9, and Jesus said unto him, this day is salvation come to this house, for so much as he also is the son of Abraham. Verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So salamat po, meron tayong nadagdag na dalawang po yung pating, no? Amen. Tayo po muna yung mananalangin. Ang pamagat po ng ating aralin mga kapatid, Zacchaeus' life changed totally by Christ. No? Makita po natin kung paano binabago ng Panginoon ang buhay ng isang taong totoong nanampalataya sa Panginoon. Tayo po muna yung mananalangin. Ang maraming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa iyong pagbutihan sa amin. Nasa umagang ito, sa araw ng linggo, the Lord's Day, muli mo po kaming dinako sa bahay-sambahang ito upang muli po namin dakilain, purihin, sambahin ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan po ng Espiritu at katotohanan. Kami po idadako sa bahagi ng pangangaral ng iyong banal na salita. Hinihiling ko po ang iyong pong pangunguna sa patnubay ng iyong mga pangyarihang Espiritu, bigyan ng tamang motibasyon, konsentrasyon, at pangunawa ang mga kapatid na makikinig, at bigyan mo po ng divine anointing, divine wisdom and strength, and power ang inyong lingkod na gagamitin para mapangunahan po ang pag-aaral na ito ng iyong banal na salita bilang bahagi ng aming pagsamba sa iyong dakilang pangalan sa araw nito. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan nito, mapatibay ang aming mga pananampalataya, mapabanal ang aming mga buhay, at ang iyong pong pangalan ay maluwalhati at mapapurihan sa umagang ito. Ang lahat po ito ay aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat, alang-alang sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po, maaari na po kayo magsiupo. Okay, mga kapatid, Zacchaeus' life changed totally by Christ. Alam nyo na ang tema natin sa ating anniversary this year ay yung tinatawag na our transformed life in Christ, 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creature. At naaral din natin na ang tao, nung nilikha talaga siya ng Diyos, nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos, di ba? Naalala niyo yung mensahe na yun na we are created in the image of God. Secondly, diniform niya ni Satan, pero nirestore niya ni Jesus Christ. Pag ang tao ay nagsisi sa kasalanan at tiwala sa Panginoon, ibinabalik yung ating potensyal na mabuhay ayon sa wangis ng Diyos. No? At may mga inaral tayo mga binago ng Diyos pagkat na-born again ka. No? Ang unang binago ay yung family. No? From being the children of Satan, nagiging children of God. Nabago yung ating destiny, papunta tayo dapat sa impyerno, papunta na tayo sa langit. Nabago yung ating identity, dahil sinner tayo dati, ngayon saints na tayo. At marami pa yung mga binabago. No? Yung philosophy, ano pa may mga binabago? Yung company, yung barkada natin, kapatiran na. Binabago na yung ating priority sa buhay, God first na. No? Marami pa marami pang binabago sa buhay natin. Ngayon, kukuha tayo ng isang particular na example na tao talaga. No? Etong si Zacchaeus, nabuhay siya noong panahon na nangangaral ang Panginoong Jesucristo. So, contemporary ang tawag. Isa siyang historical figure. Tao talaga siya nabuhay, kaya lang ang layo niya sa atin 2,000 years ago. Dahil nung kasalukuyan nangangaral ang Panginoon, nandun siya. No? Isa siyang Hudyo. Isa siyang Hudyo sa lahi. Kaya lang, ang lahi nito, para may pakita ko lang muna yung background. Ano? Unang place sa background natin, nangyari ito sa Israel, more particularly sa syudad po ng Jericho. Gusto ko pong ipaalam sa inyo, kaya masaya pag nakapunta ka sa Israel. Napunta ko mismo itong Jericho na to. Napunta ko rin po yung bundok na tinatawag na Mount of Temptation. Doon pa na dinala ni Satanas si Jesus, pinakita yung kayamanan ng mundo, Jericho pala yung pinakita na yun. No? Sabi niya, pag ibigay ko lahat sa iyo yan, ibabalik ko lahat yan, lumuhod ka lang sa harapan ko. Diba? And then, nakita ko rin yung Jericho na yan, yung entrada. No? Meron talaga nakatanim na sycamore tree. Ang sabi ng mga iba, yung daw mismo yung inakyat na ni Zacchaeus, pero ay daw, kasi 2,000 taon na yun. Maring yun yung eksaktong lugar, pero may bagong puno na lang na nakatanim na sycamore talaga, kaya lang nakabakod siya yung sa entrada. Nakita ko mismo yun, kaya lang wala lang akong time para hanapin yung picture na yun na nandun lang mismo sa lugar na yan. No? And then ang period o panahon to ng Roman Empire. Mga kapatid, bilang Kristiyano, sana dagdagan natin yung pagkakataon natin na mag-aaral ng kasaysayan kasi ang Bible ay historical book. Mas maunawaan mo siya pag alam mo yung kasaysayan na nangyayari ng panahon na sinusulat ito. At ako po, extensive po yung aking pag-aaral din sa kasaysayan na yan kahit wala pa akong panahon na yun, 2,000 years ago.
Una-una, napunta na ako mismo sa Rome. No? Napunta na rin ako sa Israel. Tapos, alam ko po yung Roman Empire. Actually, may binigyan ko libro sa Georgia, ang pamagat The Rise and Fall of the Roman Empire. No? Ang Roman Empire po kasi mga kapatid, pag pamilyar kayo sa mga kaharian, siya yung pinakamatagal na nag-exist na kaharian. Yung Babylon Empire, 70 years lang. Yung Persian Empire, parang 200 years lang. No? Yung Greek Empire, mas mabilis lang siya, parang 100 taon lang o baka 50 years lang. Yung Roman Empire, 500 years na mayagpag bilang kaharian. No? Kasi may mga magaganda siyang palatuntunan o mga policies na pag inaral talaga ay maganda. No? Ang na-contribute niya talaga yung peace, yung kapayapaan. Yung nasasakop niya, talagang minimaintain niya yung kapayapaan. Ayaw na ayaw niya yung may nagrarayot. Yan ang dahilan kung bakit sa Panginoon Jesucristo, pagka nagrarayot na, papasok na yung mga Romanong sundalo. Pero hanggat hindi kayo magulo, kaya kayong mag-worship service, kung ano yung religion nyo, no, ayaw nila kayong mag-usap-usap dyan. Pero ayaw na ayaw nila yung nagkakagulo. So doon, may mga detachment sila ng mga sundalo Romano. Pagka kayo nagkagulo, papasok na yan. Tatanggalan na kayo ng kalayaan. At yun din ang dahilan kung bakit sa Panginoon Jesucristo na demanda siya ng gusto. Kaya ang isang bintang sa kanya, naging ano siya. Nangunguna siya sa mga pangangaral at pag nangangaral daw, magkakagulo. Si Pablo, ganun din. Kaya siya napapakulong, laging ginagawa ng kalaban. Pag mangangaral siya, nag-aaway sila, papasok ulit yung Roman Empire para kulong siya. So yan po yung background. Ngayon, sa Roman Empire, kapag kasakop ka niya, ano yan kukuha na kanya ng buwis. Yan nagsimula yung buwis. Pero ibang klaseng buwis, hindi katulad natin, pag kumain ka ng Jollibee, may ba? Ano yan? Pusang loob natin yan. Ano yan tawag yan, patungkol sa economy yan. No? Sa kanila, ibang klaseng tax. Yung tax na dahil man sakop ka niya. No? Kukuha na kanya ng malaking siguro, maaaring by, hindi ko lang, monthly yun o yearly, pero malamang yearly yun. Kunwari, ang ano sa'yo, 5,000 kunwari. No? Sa isang taon, sa isang ulo. Maaaring iba sa lalaki, iba sa babae. Pero sigurado, may sisingil yan. At ang sisingil yan, kababayan nyo. Na naging makapili. Alam niyo makapili? Yung panahon ng Hapon. Pilipino rin siya, pero nakatalubong siya ng bayong. Matalang niya. Kasi nagtuturo sa mga sundalo Hapon. Ito, ano to? Katipunero. Guerrilla to. Guerrilla. So sila, parang ang pagka-tax collector ka ng panahon na yun, parang ang turing sa'yo ng kababayan mo, makapili ka. Kasi, naniningil ka ng buwis, bagamat parusa yun dahil sinakop kayo, pero, tingin nila, kakampi mo talaga yung Roma Kasi sumisigil ka ng pera, nabibigatan sila, tapos ikaw ngayon, empleyado ka ng Roman Empire, may pagod ka sa Roman Empire. Bukod sa may sweldo ka, siguro, meron kang pabahay, baka meron kang citizenship ng panahon yun, importante yung citizenship. Alam mo yung citizenship? Parang ngayon, pag may American citizenship ka, lamang noon, pag Roman citizen ka, kahit hindi ka Roman na lahi, ibang pabor mo. Si Pablo po may Roman citizenship. Ang hindi ko lang alam, ganito nakukuha yung citizenship, either naging sundalo ka, nag-serve ka bilang sundalo, tapos pagkatapos na yung term mo, mga siguro 10 or 20 years, bibigyan ka nila ng sige, Roman citizen ka. Pag Roman citizen ka, hindi ka nabubuwisan. At saka, may pabor ka lagi, kahit na pareho tayong Pilipino, ako, Roman citizen. Kapag may batas sila na pag may buhat ako na mabigat, at ikaw ay sakop ng Roma, obligado mo kong pagbuhat ng 1 milya. Wala akong pakialam kung kaya mo, hindi, may batil ka, basta ipagbuhat mo ako ng 1 milya, pero hanggang 1 milya lang. Yun naman maganda sa batas ng Roma. May limit. After kung 2 miles yung lalakbay ko, hindi ko siya pilitin na igawin mo ng 2 milya. Pero ang utos ng Panginoon, matindi. Pag pinilit ka magbuhat ng 1 milya, gawin mo ng 2 milya. Ang ibig sabihin nun, yung 1 mile, pusang lubo na yun. So, ito ngayon ang kalagayan nitong tao ako sa pag-aaralan natin. Hudyo siya, nasa Jericho siya, pero makapili siya. Tagasigil siya ng buwis, no? Yun ang process. Okay, punta na natin yung outline. Tatlong bahagi lang po. Tatlong bahagi. Ang una natin aralin, sino si Zaccheo nung hindi pa niya kilala si Kristo? Nung hindi pa niya natagpuan si Kristo? Nung hindi pa siya natagpuan ni Kristo? No? Pangalawa, paano siya natagpuan ni Kristo? And then pangatlo, paano siya binago
ni Kristo. Tatlo lang yan, no? At kapag inaaral sana natin to, imagine natin tayo si Sakeo. Kasi ang Bible, ang patakaran dyan, kaya natin inaaral, hindi lang para madagdagan ng kaalaman. Inaaral natin ang Bible para magbaguhin ang buhay natin. No? We study the Bible not only to increase our knowledge, but to change our lives. Okay? Unang bahagi, Zacchaeus' old life. Ito yung buhay. Parang 2 Corinthians 5:17 pa rin. If any man be in Christ, he is a new creature. Wala pa tayo doon, mamaya pa yun. Behold, sabi niya, all things are passed away. So, aralin muna natin, ano yung old life niya? Ano yung old life ni Zacchaeus? Letter A, his occupation. Ano ba trabaho niya? Publican. Tax collector. Ewan ko kung masasabi mong swerte. Maganda ba yun o hindi? Depende yan. Kung materialistic ng tao, wala kang pakialam sa ibang tao, maganda yan. Kasi sigurado ka sa pera niyan. Minsan, tingnan natin yung hanap buhay natin, baka tayo si Zacchaeus na pera lang ang hanap natin. Kasi wala siyang pakialam sa iba eh. Hindi ka naman papayag na tax collector kung medyo may pagmamahal ka sa bayan mo. Kasi alam mo kada singil mo, parang silang sinasaktan. Pagbayad siya ng buwis, no? Tapos ito pang matindi sa kanila, nakalimutan kong bagitin. Hindi lamang yung kung 5,000, pakatungan niya yung pangsarili niya. Lagi yan. Kaya nga sa Bible, pag narinig yung tax collector, negative kagad ang tingin. Ang tingin lagi, sila? Sila yung mga mapagkamkam, covetous, sila yung mapagsamantala. May tawag doon yung nangunguling ba't tawag doon. Basta lagi niyang pinapatungan yan. Kung muli 9,000, anong talita? Nanggugulang, ano? Malamang yan, pwede niya gawin ng 10,000. Hindi ka makakaangal. Kasi backup siya ng Roman Empire. At ang detachment lagi ng mga Romano, kahit ang Roma napakalayo nasa Italy, pag alam yung mapa, ang layo ng Israel, lagi silang may detachment ng Roman soldier. Ganyan pagkakaharian eh. Paglalagay ka ng parang mga sundalo dyan, para anumang giyera, meron na agad kang tao doon. Kung yung local na tao, nagre-rebelde sila, gusto nilang kumawala, meron ka na agad puntong tao doon. No? So, occupation niya, publican siya. Mga kapatid, now, kahit na ganito yung trabaho ni Zacchaeus, huwag tayong mag-misinterpret. No? Ang trabaho sa sarili niya hindi masama. Ang trabaho, galing sa Diyos yan. Pag inaral niyo yung Bible, nung ginawa si Adan, kaya sabi, gawin nga natin ang tao ayon sa ating wanis. Alam niyo yung scientific pa sabihin nun? Ang Diyos ay aktibo. So dapat yung ginawa niyang kahawig niya aktibo rin. Dapat may ginagawa sa buhay. Huwag niyong pangarapin sa buhay pag dumating yung araw. Gusto ko, magre-retire ka ako. Itatayo ko ng bahay sa malapit sa beach at araw-araw, nag-ano ko yun. Nakatanaw na ako sa dagat. Masarap lang pangarapin. Masarap maranasan yung isang araw, 2 araw. Pero pag araw-araw mong gagawin niyo, walang kwenta yung buhay. Sasabihin ko sa inyo. Walang kwenta yung buhay kapag wala kang ginagawa, pag wala kang trabaho. So huwag niyo po kunwari, OFW kayo. Talaga nagsawa na kayo sa pag-abroad. Balik kayo sa Pilipinas, pero mag-isip pa rin kayo ng something na gagawin nyo. Kasi pag wala kang gagawin, mabubulong ka, mga kapatid, no? At saka makakaisip ka ng kasalanan. Alam nyo, ang principle, an idle mind or an idle hands, pinapagtrabaho ni Satanas. No? Sila yung ini-employ ni Satanas. So, ang divine motivation, ang foundation ng trabaho galing sa Diyos, kasi si Adan ang dimano, ilagay sa Garden of Eden, para ano? Pangalagaan yung halamanan. No? So, huwag niyong i-despise kahit na anong trabaho. Basta marangan na trabaho. Pangalawa, ang motivation mo dapat sa trabaho, huwag lang yung kumita. Kaya tayo minsan nabibigyan sa trabaho yung trabaho mo, gwardiya. Ano naman ang oras? Yung pinakamahirap na trabaho yun, yung gwardiya. Kasi oras, tatayo ka lang, wala kang ginagawa. Pero trabaho mo talaga yun. Huwag mo sabihin walang ginagawa, napakahirap na trabaho nun. Mga nag-gwardiya sa border, o kaya kahit kumpanya na, no? O kaya pulis sa trapiko ka, no? Talagang oras ang kalaban mo dyan. Pero at least nagtatrabaho pa rin mga kapatid. Punta natin pangalawang, pero ang motivation mo dapat yung 1 Corinthians 10:31. Ano man ang ginagawa mo, kumakain ka man, o kung ano man ang ginagawa, kasaming trabaho, do all to the glory of God. Pagka ginagawa mo trabaho mo na sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi ka mahilig. At kahit mabigat, magiging madali. Matanda yan, ikaw ay naglilinis ng bahay, nag-aalaga ng bata, nag-aalaga ng matanda, no? Nagtitinda ng kung ano-ano. Mga kapatid, pagka tama ang motivation mo, gumagana ang trabaho.
Kasi kaya mo palang iluwalhati ng Diyos sa trabaho mo. Whether therefore you eat or drink, whatsoever you do, yun ang yung trabaho eh. Do all to the glory of God. Punta tayo sa pangalawang mapapansin natin kay Zacchaeus. Occupation niya, tax collector, his position. Tingnan niyo sa verse 2. Chapter 19 tayo, di ba? And behold, there was a man named Zacchaeus. Pangalan niya Zacchaeus. He was the chief among the publicans. Alam niyo ang position niya? Chief. Pag sinabing chief, mataas ang posisyon. Kumbaga sa panahon natin, CPA ang tawag yan. Parang sa panahon natin, customs, collector, o kaya BIR examiner o collector, no? Siya yung collector. Pero hindi lang siya basta collector. Chief. Ibig sabihin niyan, tataas-taas ang pwesto. Mga kapatid, ano ba, no? Kumbaga, ano pang hahanapin mo? May trabaho ka na sigurado yung pera, may mataas na posisyon ka pa. Kung meron kang kaiinitan, dapat si Zacchaeus. Diba? Kompleto Ricardos, may occupation na, may position pa. Kapag ka kasi chief ka, you have the power. Alam mo bakit ang tao inahanap niyo yung mataas na posisyon? Ito yung sikreto dyan mga kapatid. Okay, tatakam, no? Bakit ang dami nagpukumahog na maging barangay captain, councilor, no? Ang dami nagpukumahog na maging mayor, senador, congressman, magastos. Nakakalungkot nga sa atin sa presidente sa Amerika, pag hindi tayo katulad ng Amerika. Ang Amerika, dalawa na naglalaban. Alam mo kung ano yung advantage nun? Sino yung pinakamagaling? Sino man ang manalo, hindi ka lugi bilang mamamayan. No? Manalo man yung hindi mo binoto, kasi pinagpilian na siya doon sa partido niya. Sa Amerika kasi dalawa lang yan eh. Democratic at saka Republican. No? Talagang doon pa lang sa grupo nila, naglalabanan na sila eh. Pinakamagaling na talaga yung itakasa nila. So kung ikaw yung ordinary mamamayan, hindi ka natatakot. Sino man naman manalo, the best na yan. Pilipinas ito eh. No? Tatakbo dahil sikat eh. Tatakbo dahil may nag-push eh. No? Tapos alam nyo, pinakamarami yata kumandidato sa atin, 11 na presidente. Sigurado isa lang mananalo. Ano yung kagad ang disadvantage sa bansa natin? Ang daming nalupot. Kasi bumoto sa 10, nalupot yung talo lahat sila eh. Yung nanalo isa, masaya, pero hindi siya majority. Alam mo, delikado siya hindi majority. Hindi 50% ang bumoto sa kanya. Ang tawag doon, minority. Ang ibig sabihin ng minority, natapat na, kunwari, 1,000 ang bumuboto. Kung 10 sila, edi makaboto lang ng 11 yung isa, tapos tagsisiyam yung isa, 11 lang ang bumoto. Kumbaga, mahirap yun sa politika. Parang yung tao na yun, ang timano, 90% hindi suportado sa kanya. So kung yung gagawin yung policy, 90% na yung bumukontra. Ang paparin lang sa kanya, yung bumoto sa kanya na 11 o 10% lang. Kaya hindi ano ng iba yan. Sa atin, gusto natin masaya. Pag marami kasi masaya, at saka mas marami yung makukuha ng pera. Kaya gusto natin maraming kandidato, no? Pero hindi nila masama yan sa kinabukasan ng bansa. Pero at least ito, may power, may prestige. Punta tayo sa pangatlo, is possession. Tingnan nyo sa verse 2. Hindi lang chief among the publican, he was rich. May possession, so mayaman. At alam nyo, may tinatawag na filthy rich, kasi ang nila tinatawag na filthy rich, hindi lang sa mayaman, sobrang yaman. Kumbaga sa atin, isa sa pinakamayaman. No? Kung may 10 pinakamayaman sa Pilipinas, sa Israel, isa siya sa pinakamayaman. Napakayaman. Mga kapatid, tatlo na kagad yung advantage niya. No? May trabaho na, may posisyon pa, chief na siya, may possession pa siya. Pero ang problema mga kapatid, itong warning ko sa inyo sa pera. Again, may babala ko sa inyo sa kaperan. Huwag tayo masyadong, ano tawag, babala sa atin sa Bible? Love of money is the root of all evil. Hindi evil yung pera. Kapag minahal mo na ang pera, ang ibig sabihin ng minahal na, pinrioritize mo na ang pera. Pagka dinuse mo na ang pera, yari ka dyan. Ito, yan ang ibig sabihin yan. Si Zacchaeus, diniduse niya ang pera. Kahit hindi pa dinidescribe sa Bible, pag inaral nyo, hindi ka papayag na ganyan ang posisyon mo kasi kung hindi ka matakaw sa pera. Kasi dami magagalit sa iyo. Kaya maraming tao ganun, wala silang pakialam kung sino yung maapakan nila, mahalaga, di ba man po. Yan siya. Ang yaman niya siguro, kung i-imagine natin ang bahay niya, mansyon. Siguro dami niyang paintbooks dyan. No? Tapos ang dami niyang kotse.
Alam mo, nalulungkot ako ngayon, may mga nagpo-post sa, ano, minsan si Mrs. na gano'n yun, sige, nagpo-post sa Facebook, di ba yun? Ang hilig nila mag-post, ang dami nilang bag. Ang halaga ng isang bag, 10 million. Ay, yes. Ang halaga ng isang bag, 5 million. Tapos pag nakita mo 200, hindi niya magagamit lahat yan. At dahil sa mahal, minsan ayaw niya nga niyang gamitin pag ordinaryong pumunta lang siya sa mall. Eh sigurado gagamitin niya lang yan pag may okasyon. No, kaya ang imagination ko dyan, isang beses niya lang gagamitin. Pag nabili niya, tapos na-i-display niya lang. And then, i-display parati na niya. Display. Sabi ko, alam mo, well, karapatan naman yun, no? Again, tanda niyo, dapat balansin tayo. Huwag tayong maingit sa kanila. Huwag tayong maingit kasi karapatan nila nito. Yung pag galit sila pag may mayaman. Huwag gano'n. Ang Kristiyano, karapatan niya. Pinaghirapan niya. Kung namanan niya yan, eh, pribilegyo niya. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong ang ano lang, malungkot lang tayo na sana naman lang, eh, either una, i-share nila. O kaya naman, huwag na i-display. Kasi maraming maingit. Marami ang na-distress. Yes, yun, hindi ako nga. Isang ba yun, hindi ako makabili. Yan, gano'n. Ganun magiging epekto sa iba. No? Pagka nakita nila, hindi na kaya kontrolin. Yung isip nila, magkakaroon ng inggit. O kaya magkakaroon ng pagkamuhi sa kanya. Wala namang ginawa masama sa kanya mayaman. Mga kapatid, so si ano, marami siyang kotse. Marami siyang relo. Marami siyang damit. No? So, may possession siya. Pero nakakalungkot, may sinabi nga yung isang philosopher sa akin, materialism is not what we have, but what have us. Ang ibig sabihin nun, tingnan mo lang, ano, yung pang pag-aari mo, ikaw ang inaari niyan o pagmamayari mo lang yan. Ang ibig sabihin nun, yan ba ay ginagamit mo lang bilang kasangkapan o ikaw na ang tinokontrol niyan? May mga gano'n. Na taos, ang nagkokontrol na sa kanila kayamanan. Ang desisyon na nila ay gagawin ko ito kahit masama kasi dadagdagan ko yung pera ko. Materialism yun. O yung, ay, hindi ko gagawin ito kasi masama ito kahit na mawalan ako ng pera. So mga kapatid, may possession siya. Punta tayo sa pang-apat na obserbasyon patungkol dito is preoccupation. Ano yung ibig ng preoccupation? Ano ba yung pinagkakaabalaan niya sa buhay? Ano yung palagi niyang, kung natin preoccupation sa wikang English, ang ibig sabihin ng preoccupation ay obsession, no? A persistent, disturbing preoccupation with an open and reasonable idea or feeling. Nandun lahat ng plano mo, nandun lahat ng yung plano mo, umiikot lagi doon. Paano mapapasa yun, paano hindi mawawala sa iyo, no? Ako, napakadelikado niyan, mga kapatid. Parang yung nasa Luke, dati ko pa binigay doon, chapter 12, yung mayaman, na sabi niya, ano gagawin ko? Dami kong inaano, hindi na kasya sa kamalid ko. Tawag doon, preoccupation. Ang sameness na yun, hindi magkasya sa kamalig, mamigay ka na. Kasi yung kamalig na yun, kaya mo pinatayo yun, ibinadyan mo na yun na ano ba kailangan ko sa isang taon, hindi nga sobra pa yun. Ganun gumawa yung mga engineering. Kung magkano yung kailangan mo sa quota, dadagdagan pa niya ng 20%, maybe 50%, pwedeng 100%. So kung napuno na yan, sobra-sobra na sa pangangailangan mo. Eh, ang dami mo pang ani, hindi na magkasya, dapat pamigay mo na. At sa ating Kristiyano, kaya ka binibless ng Panginoon para gamitin mo yan sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan niyo, sa Kristiyano, ako hindi ko pa tinuturo dito yung tithing. Yung tithing, biblical yun. Kaya lang dahil nagsisimula muna tayo, kaya pay muna yung mapatibay. Baka i-accuse niyo ako na, si pastor, kaya sa nagtayo ng ganyan dahil sa pera. Mas maganda nga magturo sana rito, hindi yung pastor, no? Yung may bisita tayo, ganyan. Kasi sasabihin ng iba, self-serving. Meron ibang miyembro sa akin na, pastor, ba't hindi yung turo tithing? Actually, ituturo din yan. Kaya nga marami kasing paksa sa Bible. Kailangan muna talaga yung faith, yung ibang bagay. It will follow na yan. At dito, mababanggit yan. Imposible hindi, no? So may preoccupation siya. Ginawa nun, diniba niya yung kamalig niya. Sabi niya, gastos din yun eh. Nagpatayo ng mas malaking kamalig, hindi namin gastos yun. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinatay siya ng gabi yun. Kita niyo? Hindi na mamutuloy yung buhay mo eh. Alin mo, bakit ka, ako nga, pagka naaraw ko to, yun, pag umuwi kami ni Sister Amor, yung ginagawa namin ngayon, inayos namin yung iskaparati namin eh, kung ano yung pwedeng pamigay. Dati, dami kong collection ng mga kitchen. Nagdating ng panahon, nangangalaro ng ang dami.
Kung pinamigay ko to, maraming nakagamit nito. Tapos yung mga barong-barong po, dami, no? Yan, pinamimigay namin. Okay, sapatos, bag. Yung mga relo ko, pinamimigay ko na sa mga anak ko kasi para magamit nila eh. Mga ganun mga kapatid, minsan pagka nakapag-aral na talaga, tama ang Panginoon. Kaya ang ginagawa, meron nga ako jacket, binili ko nga, sabi ko sa'yo, napakamahal eh. Sa Milan, Italy ko bibili. Nagamit ko sa Milan. Taga Dubai ako noon. Pagdating ko sa Dubai, hindi ko magamit. Diba, mainit doon eh. Diba, kayo sa Pilipinas. Ay, ganda. Hindi ko magamit sa Pilipinas, sobrang kapal eh. So, nilagay ko sa aparador namin, wala naman kami aircon. After siguro 5 years, wala na. Ano na yung butas-butas na, no? May nang bubutas, di ko lang, mga anay or what. Sayang to. Kung pinamigay mo na lang yun, no? O kaya, kunwari, galing ka sa, siguro, pinaka-idea doon, galing ako sa Milan, kung naisip ko kagad na magbalik ko sa Dubai, hindi ko magagamit, iniwan ko na lang sa Milan. Marami makakagamit na kapatiran doon. Okay, mga ganun mga kapatid, ano? Mga kapatid, history, occupation. Okay, letter E. His realization. Meron siyang natuklasan sa buhay niya, mga kapatid. No? Ano yung natuklasan niya? Nakalagay sa Bible ito, mga kapatid. Pag ituloy natin, high position and great possession did not give him satisfaction. Alam niyo, na-discover niya. Kahit hindi nakasulat sa Bible, yan ang rason bakit niya hanapin ng Panginoon. Ba't siya gagawa ng parang para niya makita si Jesus eh? Kasi, di ba, tanong mo kayo, kung siya ba'y kontento sa kayamanan niya at sa posisyon niya, paano ganyan magkaka-interest pa siya kay Jesus? Wala na. Kung kontento ka sa pera, hindi mo na ipamimigay yan. O kaya, wala ka nang hahanapin pang iba. So mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Minsan tayo, dahil mahirap tayo, lagi isip natin, sana yumaman ako. Pag yumaman ako, wala akong problema. Pag yumaman ako na yung pinakamasaya. Warning ang payo. Tignan niyo po yung mga pinakamayamang tao sa mundo. Anong ginagawa nila? Pinamigay na nila. Diba? Yung mga mayamang tao ngayon, meron na silang tinatayo mga foundations. Kung yung pera niyan, ang nakakapagpasaya siya kanina, hindi nila pamimigay yan. Pero the mere fact na nakuha nila yung pinakamayaman sila, pero wala pa rin, susubukan naman nila yung iba. Tawang gawa naman, wala pa rin sa kawang. Although nakakapagpasaya yan ng konti sa emotional, at saka parang maraming umahanga sa'yo, pero contentment, hindi pa rin yan. Although mas maganda na yan, kaysa doon sa sinasarili mo. Pero meron pang pinaka-bless niya. Mga kapatid, meron pinaka-bless niya. So yun ang na-realize niya. Pangalawa, beware of materialism and covetousness. Nakalagay sa Bible, it will lead you to destruction and perdition. Pwede mo natin puntan si 1 Timothy 6. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Para makita nyo na huwag na tayo magagad ng maging pinakamayaman. No? Makontento tayo kung meron tayo at yung pinakakala tayo ng Diyos, mag-isip na tayong mamigay sa Panginoon, sa gawain niya, mamigay sa ibang tao. Sabi ng 1 Timothy 6:9, but they, yung mga gustong yumaman, but they that will be rich, mga gustong yumaman, ano nangyari? They fall into temptation and ensnare. Minsan kaya nga hindi mayaman eh. Hindi ingatan ka lang ng Diyos eh. Yes. Ayaw ka niya mapahamak. Pero mo, no? Minsan nga nakakalungkot eh. Kaya tingnan ko dahil lalaki. Isang lalaki, mahirap pa lang, 2 na asawa eh. 3 na asawa eh. Ito naging milyonaryo pa. Alam niyo ba si Solomon, bakit siya nagkaroon ng ilang ang asawa ni Solomon? 1,000, di ba? Kasi siya yung pinakamayaman eh. Well, pag-isipan mo yun, no? Kapag tayo umaman ka, kaya ka ngayon nila uulit pa sa ibang kasalanan kasi hindi mo kaya magawa. Kailangan ng pera niyan eh. Wala ka pa ng pera, nagagawa mo na yung iba eh. How much mo pag marami? Wala ka pa ng pera, mayabang mo na eh. How much mo pag marami ng pera? Ulitin natin, 1 Timothy 6:9. They that will be rich fall into temptation and ensnare, patibong. Kasama na din yung payabangan. And into many foolish and hurtful lust. Ayan, may mga pita ng laman. Which draw men, ay nilulunod ang tao in destruction and perdition. Kaya nga nabanggit sa verse 10, for the love of money is the root of all evil. Alam niyo yung mangyayari? Which while some coveted after, kahit Kristiyano, ingat tayo. They have eared from the faith. Pati nga yung Kristiyano, pag mayaman niya eh. Naiiwan niya pati yung Panginoon. Bakit? Hindi na niya kailangan ng Panginoon. Sure na siya sa pagkain niya ng isang taon eh. Kaya nga mas maganda pang mahirap tayo, wala tayong pagkain bukas para ngayong gabi, nananalangin tayo.
Para lagi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Nakalagay din yan sa James. Mapalad ang mga mahihirap kasi malapit sila sa Diyos. Hindi naman sinabi hindi maliligtas ang mayaman. Nakalagay sa Bible, mas mahirap pa sa mayaman ang maligtas. Ano yung para sa kamelyo, di ba? Mas madali pa yung kamelyo pumasok sa butas ng karayo kaysa sa mayaman na maligtas. Tandaan nyo hindi sinabing hindi maliligtas. Mahirap lang. Kapatid, kaya tayo nakakilala sa Panginoon dahil mahirap tayo. Alam nyo, kahit kami, hirap kami mag-approach sa mayaman. No? Parang, ba't mo si pangangaralan, mayaman siya sa'yo? Parang nagtingin niya, ano may tutulong mo sa akin, ikaw nga, wala nga lang pera, no? Kita nyo, nagiging dahilan pa. So mga kapatid, even sa Bible, merong dalawang taong hinatulan na agad dahil sa kanilang covetousness. Hindi na natin babasahin, kwento ko na si Achan. Nung nilusog yung Jericho, ang sabi ng Diyos, lahat ng nasusunog, sunugin nyo. Pinadestroy niyo kami ng Jericho. Lahat ng hindi pwede masunog, ipunin nyo, ibigay nyo sa Panginoon. Yung verse 2 ang tawag doon. Gera yun ha. Siyempre, ano yung hindi nasusunog? Gold, silver, saka yung mga metal na hindi, talaga. Hindi mo isang nagnakaw, si Achan. Kumuha siya ng ginto, isang bara ng ginto. Kumuha rin siya ng mga bawal ng mga mamahaling damit na Babylonian garments at saka niya tinago. Siguro, iniisip niya, pag namatay ako sa gera, at least may ginto na yung pamilya ko. Parang sinisecure niya. Pero alam niya, nagalit ang Panginoon ko. Pangalawang laban nila sa AI, natalo sila. Nagtaka si Joshua na leader, bakit mo kami pinabayang ang Panginoon? Sabi ng Panginoon, meron nagkasala sa kampo. Hinanap nila. So, nung matagpuan nila si Achan, ang ginawa, nung nahanap yung ebidensya na nasa tolda talaga niya, pinatay siya, pati buong pamilya. Tapos, dun pa lang sila nanalo sa gera. So, mga kapatid, tingnan nyo yun, no? Kapag ikaw ay kubetos, hindi lang ikaw ang mapapahamak, pati yung mga kasamahan mo. Pati yung pamilya mo. Yun mo, namatay buong pamilya. Yun ang inisip niya, kaya siya nagnakaw eh. Para may makain. Hindi niya alam, may utos ng Panginoon. Yung pangalawang syudad na lulusubin nila, AI, ang utos na ng Diyos, lahat ng kayamanan sa inyo na. Kasi nagbigay na kayo sa Diyos eh. Binigyan nyo na yung para sa Diyos. Parang tithes yun at saka first fruit. Alam nyo ilang city yung nilusog nila? 31 cities. So ibig sabihin, isang city lang ang inuna ng Diyos kasi yun ang first eh. Lahat sa Kanya muna. Parang offering muna. Parang i-honor mo muna pa na. Yung 30 cities na kasunod, lahat sa kanila. Nakundi si ikaw. Kaya mahirap yung pangunahan mo, Panginoon. Mas maganda magtiwala ka. Sa New Testament naman, ang isang kubetos na pinarusakan agad ng Diyos, si Judas. Ano ba si Judas? Baptist yun. Member siya ng church. Treasurer pa. Pero nung nag-offer nga yung isang babae, sino yung babae? Si Mary yan. Yung pabangon niya, binasag niya, ipinangibo niya sa paanan ng Panginoon. Sabi niya, sayang niya, sabi niya, kinuha niya. Sana, binigtan na lang. Tapos, natin, yung para may pondo tayo. Para nakalagay din sa Bible yun. Kasi si Judas talaga namumubik. No? Bagamat siya treasurer, may kinukuha. So mga kapatid, ang principle doon, ang Diyos, ano siya sa pera? Galit siya sa taong, kumbaga, pag ina-analyze nyo, no? Huwag nyo akong misinterpret, ha? Maraming kasalanan sa Bible na nagawa ng mga lingkod ng Diyos. Pero pinarusahan sila pero hindi sila pinatay. Si David, maraming kasalanan niya, may pinatay. Actually, nang-rape pa kaya pag inaral natin. No? Marami siyang pakukulang sa pamilya, hindi siya pinatay ng Diyos. Si Solomon, hindi rin pinatay. Hindi, pero matanda na. Pero may dalawang tao na nagkasal. May pangatlo pa nga, si Sapphira at saka si Ananias. Pinatay ka agad. Pag ang issue sa Bible pera, parang ang bagsik ng Panginoon. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Alam niyo bakit? I think nagsiselos ang Panginoon. Kasi dinityos yung pera eh. Siloso ang Panginoon. No? So, punta natin ngayon yung pangalawang bahagi. Paano naman nakilala Zacchaeus encountered Jesus. Ito yung second portion natin. Paano niya nakilala ang Panginoon? Dalawang bahagi ito, no? Una, Jesus part, yung bahagi ni Jesus. Tanda nyo, naliligtas ang tao, may bahagi ang Diyos. Mas malaking bahagi ang Diyos. Pero wawarning ko kayo, merong ibang grupo na nagtuturo na naligtas ang tao, lahat bahagi ng Diyos, walang parti ang tao. Parang hirap paniwalaan yun. Ginawa mo robot ang tao. Bagamat naniniwala tayo na ang Diyos ang promotor, ang Diyos ang may initiative, ang Diyos ang malaking bahagi, pero may maliit na bahagi ang tao para maligtas.
At yun ang isisir ko sa inyo. Pero unahin natin yung malaking bahagi, Jesus. Ano ang bahagi ni Jesus kaya naligtas si Zacchaeus? Verse 1. Tingnan nyo sa verse 1. Jesus entered and passed through Jericho. Ang unang bahagi ni Jesus, tanda nyo ha, God always takes the initiative, the first step in the process of saving the sinner. Totoo yun. Huwag nyo kakalimutan. Kaya ka naligtas, hindi mo hinanap ang Diyos. Kanyo, hinanap ka ng Diyos. Kaya nga sa atin, alam ko, pagka ibang grupong napakinggan nyo ng testimony, nais ko pong i-testimony sa inyo kung paano ko po natagpuan ng Diyos. Yes. Well, sa isang mababaw na paraan, pwede nang tanggapin yun, pero doctrinally, hindi po hinanap ang Diyos. Ikaw ang hinanap niya. At natagpuan ka niya. Pero may ginawa ka. Yung iba naman, yung ibang grupo naman, ang i-emphasize nila, walang kakayanan ng tao ang hanapin ng Diyos. Kaya ka naligtas, hinanap ka ng Diyos. Pangalawa, kaya ka nag-desisyon na tinanggap mo siya, kasi ang Diyos din ang naglagay sa iyo noon. Yung mga napunta sa impyerno, ang Diyos din ang pumili. Mali yun. Maling turo yun. Kailangan balansi tayo. Ang malaking bahagi, ang Diyos. Pero ang tao, may maliit na bahagi. Ano yun? Mamaya aralin natin. Tingnan muna natin ang malaking bahagi. Unang-una si Jesus ay pumasok. Yung klasyon na. Aba, ang daming lugar eh. Na pwedeng punta ni Jesus. Masalamat siya. Pinuntahan ni Jesus. Mga kapatid ng Pilipinas, pag inaral niyo talaga kasaysayan natin, alam ba ang original na paniniwala ng mga Pilipino? Sa spiritual, alam niyo kung anong original na religion natin? Sino nakakaalam? Hindi Muslim. Siyempre, Muslim, dumating lang yan. Bagamat na ako na yung Muslim, pero bago dumating ang Muslim at ang mga Kristiyano, ang talaga original na paniniwala ng Pilipino, at ano yun, kalimutan ko na tuloy. Yung paniniwala sa mga anita, no? May mga ganon, yung ang sinasamba natin, nature, araw, mga espiritu, gano'n. No? Parang, nakalimutan mo na, matagal na ako eh. parang pa ng India mo. Ano yung Parang gano'n, Hinduism. No? Hinduism. Pero pasalamat pa rin tayo na si Magellan, alam niyo ko, kuwento ko sa inyo, kaya ako mahilig ako sa history, napakamapalad ng Pilipinas eh. Sa kasaysayan ng unang panahon, Europe lang yan. Europe lang ang nasa history. Nandiyan ang Pilipinas, pero wala tayo sa kasaysayan, hindi tayo kasama. Europe lang yan. Ang nag-aaway talaga dyan, Portugal at saka Spain. Sino yung magiging leader sa dahil sa pag-aaway niyan, dalawa na yan, may mga taong katulad ni Magellan. Si Magellan kasi Portuguese yan. No? Nagkaroon siya ng ideya. Alam mo pala yung ideya ni Magellan? Noong unang panahon kasi walang aeroplano, walang satellite. Ang paniwala nila sa mundo, table lang siya. Kasi wala nga satellite eh. Nakatira ka sa Europe. Pagdating nila sa ang Europe, pagdating niya dito sa Atlantic Ocean, kaliwa, pagdating niya sa kanan, Pacific. So sabi nila, parang ang imagination nila, ang mundo nila, yung Europe lang, pagka lumagpas ka rito, malalaglag ka na sa kawalan. Dagat ito, pero pagdating ng dagat, wala na. Malalaglag ka na sa nowhere. Dagat na naman dito, pag lumagpas ka, kaya takot silang maglakbay. Pero yung si Magellan, nagkaroon siya ng kaisipan na, sabi niya palagay po, pwede natin gawin na maglalakbay tayo. Kasi dapat ang normal na ruta nila, kung alam yung mapa, pupunta sila dapat dito sa India. Yung India yung kalakalan eh, tsaka China. Kaya nang bago sila makalagpas yan, dadaan sila ng Middle East. May kalaban din mga Muslim. Hindi sila makalagpas dyan sa Mediterranean Sea, sa Middle East. So, hirap sila makapunta. Ngayon, na-imagine yan, sabi niya, pwede tayong gumawa ng paraan na maglakbay tayo papunta rito sa dagat na to. Iikot tayo, makakapunta tayo doon sa China. Paikot ha? Ewan kung paano niya nagkaroon ng ideya gano'n. Siya ang kauna-unang tao na nakaisip nung na... Ngayon sabi niya, payagan niyo ako, sabi niya sa hangin ng Portugal, bigyan niyo ako ng sundalo, ng budget at saka barko, maglalayag ako. Napakadelikado nun, wala pang gumawa nun. Hindi siya pinaniwala ng hangin ng Portugal. Alam niyo ginawa niya, pumunta siya sa kalaban. Yung kalaban ng Espanya. Pero pinresent niya, kaya mga kapatid, pag may ideyang binigay ang Diyos, normally, yung tatawanan ka ng tao. Parang tayo. Pag sinabi mo magkakaroon ng simba ng mga Pilipino rito, hindi magkakaroon yan. Away-away yan, kakaunti yan. At saka, yan. Mga ganyan yung ideya eh. No? Parang napaka-imposible. No? Pero, nung binigyan siya ng alam niya, unang paglalayag niya, ang unang paglalayag niya, mga kapatid, naano siya? Nung napunta siya sa Pilipinas.
No, si Magellan, hindi naman yan ang hinahanap niya. Hindi naman yan yung hinahanap niya. Iba, Molucas ang hinahanap niya. Pero napakamapalad natin sa Pilipinas siya nakalapad. Kasi nilagay siya sa kasaysayan. Meron kasi siya tagasulat ng kasaysayan si Pigapete. Kaya nga napatay siya sa Pilipinas. Lalo nagka-interest sa mga Europyano. Anong nga sa mga tao natin yun? Bakit nila tinalo yung di baril? Sila di panalang at saka sword. No? So hinanap nila ulit ang Pilipinas. Nakalimang ano yan, mga kapatid. Pag alam niyo yung istorya ng Pilipinas, unang nakarating si Magellan. Pero pinangalanan niya ng Pilipinas ng Lazaro, Strait of St. Lazaro. Hindi pa yan ang Pilipinas ang nagtawag eh. Yung pangalawang naglayag, dahil pinapaharap na yung Pilipinas, hindi nakita. Naliligaw sila. Pangatlong naglayag, minsan 7 pa nga ang barko eh. Hindi nakakarating, naliligaw. Yung pang-apat na naglayag, ito na si Villalobos na. Ruy Villalobos. Siya yung nagpangalan ng Enlas Islas, Pilipinas. In honor of Prince Philip. Prince pa lang si Philip noon, hindi pa siya hari. No? Sabi niya, yung buong lugar na yan, ang dami pala din ng isla, tawagin natin Enlas Islas Pilipinas. Kasi sila yung nag-sponsor sa kanila para sila makalayan. No? Pero hindi niya pa rin na-conquer ang Pilipinas. Lumanaban ng mga Pilipino eh. No? Nagpadalo ng pang-5 expedition. Yan ang si Lopez de Legazpi. Siya na yung natalo niya na yung mga Pilipino. No? At dyan na sila lumapag sa Cebu, sa Manila. At mga kapatid, kaya tayo nagkaroon ng background ng Bible. Kahit Katoliko pa ang dinala. No? Siyempre sa Katoliko, hindi pa siya pure gospel. No? Nandiyan pa yung halong religion at saka paganism. Pero pagdating ng giyera mga kapatid, ang Amerikano napagkat sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kaaway niya lang ang Kastila. At gusto niya lang gumanti kasi sa Cuba ang labanan eh. Sa Cuba, natatalo ang Amerikano sa mga Kastila. Ang ginawa ng presidente nila, I think si McKinley, no? Meron palang konting teritoryong sakop ang Kastila sa Pilipinas. Puntahan niyo. Sabi nila kina Commodore Dewey. Kaya kami Dewey Boulevard sa Manila. No? Yun, nilusog din ang Pilipinas, tinalo nila. No. Pero dahilan lang nila, dahil gumagat silang sila sa Amerika. Pero dahil pagpasok ng Amerikano, kasama ng mga misyonero. Kaya nagkaroon tayo ng mga Kristiyano. Yung pure gospel na pinangaral nila. So mga kapatid, ngayong ang Pilipinas ay naging Kristiyano, tayo naman ang may obligasyon na magdala ng mensahe sa ibang mga bansa. Kaya tandaan nyo, tayo po'y narito, pag naman natin nagiging miyembro kasama yung Pilipino, hindi po nakatutok lang sa Pilipino ang simbahan to. Ang talagang target natin dito mga Armenian, pero since hindi pa natin alam yung salita nila, o kailangan muna natin magpakita ng mabuting halimbawa, ang gospel po para sa lahat ng tao. So mga kapatid, ganyan din po si Sakeo. Pinuntahan siya ng Panginoon. O pinuntahan yung lugar niya. No? Nakalagay dyan, he entered. Pangalawa, passed through Jericho. Parang sinadya talaga. No? Pag sinabing pass through, iba yung nadaanan mo lang, iba yung sinadya mo para mag-stay ka ng stopover. Iba yung dumaan ka lang eh. Siya, hindi lang pumasok, nakalagay, pass through, dumaan pa talaga. At pangatlo, Jesus came to the place. Tumalan tayo sa verse 5. Tingnan yung chapter 19 verse 5. And when Jesus came to the place, tumigil siya. At alam mo yung place na yun, kung saan nakaakyat si Sakeo, mamaya aralin natin si Sakeo, no? Kung saan mismo nakaakyat si Sakeo, hindi nga nakita si Sakeo ng ibang tao. Kasi busy kayo sa parating na pinagkakaguluhan. Siya, makita sa puno, pakilang mo ron, no? Wala kang kinalaman doon. Pero mamaya makita niyo kung ano yung blessing niya. And then, ano pang ginawa ni Jesus? Hindi lamang sa tumigil. Sabi niya sa verse 5, he looked up. Okay, tumigil na. Ang kapatid, ang Diyos, makikita niyo, no? Kung sino rin yung taong may paghahanda na rin talaga, merong tinatawag na bumigilos ng Panginoon, pero handa na siyang sumuko. Nakikita sila ni Jesus. Nililigtas sila. No? Nililigtas sila. So, nakita niya tuminga na ang Panginoon Alam niyo, ganyan ang Panginoon. Nakikita niya ang problema natin. Kapatid, kung ano man ang problema mo ngayon, maaaring hindi mo masabi sa asawa mo, minsan hindi mo masabi sa pastor mo, hindi mo masabi sa kaibigan mo, pero kapatid, alam niyo ng Panginoon. Si Sakeo, sabi ko sa inyo, hindi siya makontento sa kayamanan niya, di ba, sa posisyon niya. At natural, dahil may pride siya, hindi niya masabi na hindi siya, may hinahanap siya.
parang sa maliit na paraan niya, meron siya hinahanap. Kasi nga, may mga taong ganun. So, pabayaan mo lang muna ako, hanapin ko muna sa sarili. Hindi mo matatagpuan yan hanggang hindi ka nakakarinig na salita ng Diyos. Totoo naman yun na ang tao hinahanap niya yung sarili niya. Pero huwag mo hanapin sa sarili mong lakas. Hindi mo matatagpuan yan. Malilito ka lang dyan. Ang dami na nagganap, alam mo saan sila nakatagpuan, pakamatay sila. Pakaliwala. Kasi pinipili mo i-solve ang problema mo, na nandiyan naman yung solusyon. Ayaw mo, gusto mo sarili mong desisyon, sarili mong paraan, hindi ka masisave dyan. Hindi masusolve ang problema mo. Si Jesus ang solusyon sa lahat ng problema. Alam niyo sa Bible pala, nung si Adan ay nagkasala, ano kagad ang ginawa ng Diyos? Sabi ng Genesis 3:8, and God came down. Si Adan, hindi niya alam ang gagawin niya eh. Basta nagtaka na lang siya, bakit parang may mali siya na, bakit nahihiya sila, nagtakip naman sila ng dahon, pero bakit nahihiya pa rin sila sa Diyos? Ganun yung tao eh. Makasalanan tayo eh. Alam natin na makasalanan tayo, pero hindi natin alam ang solusyon. O minsan ginagawa natin na solusyon, ang solusyon natin, relihiyon. Alam mo yung paggawa ng damit ng gawa sa dahon, relihiyon yun. Gawa ng tao yun. Ang relihiyon kasi, tao ang nagpasimula niya. Si Kristo hindi nagtayo ng relihiyon. No? Ang gusto niya, magkaroon tayo sa kanya ng relasyon. Nagtayo siya simbahan, hindi yan relihiyon. No? So mga kapatid, hindi relihiyon na nagliligtas, hindi simbahan na nagliligtas, yung relasyon natin kay Kristo. So, mga kapatid, ang ginawa pa rin ng Diyos, nagtago pa rin si Adan eh. Nagsalita ang Diyos, Adan, nasaan ka? Hindi naman Diyos. No? Pupuntahan ka niya, hahanapin ka pa niya, tatawagin ka pa niya. Pero kailangan umamin ka. Diba sabi niya, ba't ka nagtatago? Kinain mo ba? Importante na magsisi ang tao. Importante na aminin mo makasalanan ka. No? Okay, punta tayo, susunod. When he saw him, tingnan niyo sa verse 5, ano? Sabi niya, nung tumingala siya, he saw him. Nakita siya. Kapatid, hindi nga siya nakita ng crowd eh. Kasi busy sila sa paghihintay sa Panginoon. Siyempre, kasama ng Panginoon, mga disciple niya. No? Pero ang Panginoon nakita siya. Kapatid, maraming problema mo, hindi nakikita ng employer mo yan. Maraming problema mo, hindi nakikita ng kaibigan mo yan, ng asawa mo, ng magulang mo, pero nakikita ng Jesus yan. Ngayon, minsan nagtataka ko ba't walang tumutulong sa akin kasi hindi nila alam yung problema mo eh. O kaya nga alam nila ang problema mo, wala silang magawa. May limitasyon ng tao. Pero ang Panginoon, hindi ka man nagsabi, alam niya ang problema mo. No? At sila ang makakatulong sa problema mo. So, God sees us completely, fully, and in all our entirety. Walang maililihim sa Diyos. No one escapes God. No one and nothing can escape the eyes of God. Ano pang ginawa ni Jesus? Siyempre, pag nakita lang, medyo ano ka pa. Hindi pa alam ang gagawin mo. Baka mahiya ka, magtago ka. Alam mo sinabi ni Jesus? May sinabi siya eh. Said unto him. Ganda, di ba? Kompleto eh. Hindi lang siya tinignan. Ako nga, nagulat ako rito sa dinami-dami ng crowd. Alam mo kaya nga sinisa kayo, hindi makali. Makatingin dahil mapandak siya eh. Tapos naunahan siya ng malalaking tao. Matulog-tulog siya sa mga daming tao. Umakyat siya. Oo. Kaya lang siya umakyat. So mga kapatid, ibig sabihin, ang daming crowd, pero walang naligtas niya kung hindi sa kayo. Nakita nyo? Hindi nakakapagligtas yung nakikita mo ng si Jesus. Ang nakakapagligtas, kailangan tanggapin mo si Jesus. Yung mga tao, ay, ligtas ako kasi Kristiyano. Ba't ka Kristiyano kasi hindi daw siya Muslim? Hindi ganun. Kailangan kilalanin mo rin si Jesus na personal na nagkapagligtas mo. No? So, di ba, sinabi sa Zacchaeus, at saka sinabi sa kanya Zacchaeus, bakit siya kilala? Hindi tayo nagtataka. Diyos kasi si Kristo. Ang dami yan, no? Jesus is God, kaya kilala niya lahat. Pero ang nire-repair ng Panginoon, ang nililigtas niya, yung mga handa na maniwala sa Kanya. Ay, ang daming tao rito eh. Ang daming unang nakakita sa Kanya eh. Pero walang naligtas dyan. At saka walang tinawag na sa pangalan nila kung hindi siya sa Zacchaeus. Ganyan magligtas ang Panginoon. Individual. Individual yan. Hindi siya nagliligtas ng pakyawan. No? Tingi ang pagliligtas ng Panginoon sa Zacchaeus. Pero may gagawin ka dapat. Hindi pwede niya. Okay, Zacchaeus, basta gusto ko lang, iligtas kita. Bumaba ka dyan, ligtas ka na. Hindi. May pagagawa ang Panginoon mamaya, aralin natin. So, may inutos ang Panginoon sa verse 5. Nung makita siya, una, tumingin siya, nakita siya, kinausap pa siya, sabi niya, Zacchaeus, anong pinagagawa niya? Make haste. Come down. For today I must abide at thy house. Alam mo kung ibig sabihin ng mga yan? Unang-una,
Zacchaeus means salvation is an individual or personal, private affair. Hindi po ligtas na yung magulang mo, ligtas ka na. No? O ligtas yung asawa mo, ligtas ka na. Kailangan bawat isa maniwala kay Jesus. Pangalawa, please, huwag ka rin magpapatumbik-tumbik. Minsan, marami sa Bible, mayroong nangaral. May pinangaralan si Pablo. Hangin siya, Agripa yata yun. Sabi niya, wow, sabi niya, you always convince me. Almost, ha? Muntik mo na akong paniwala mo na ako. Pero sabi niya, tigil na muna tayo. When I have a convenient time, sabi ng hari, patatawag na lang kita ulit. Wala na nakarecord sa Bible kung dumating yun. Ay, malamang hindi dumating. Anong nangyari doon? Si King Agrippa na punta sa impyerno. Kahit nakarinig siya. Kasi, pinuspon pa niya eh. Tsaka na lang natin ituloy ito. Mga kapatid ng salvation, nangangailangan ng madalian. Kaya huwag kayo magtaka kapag tayo may bisita, o kahit matagal na narinig ang salvation, hindi natin yung salvation. Kahit umahaba minsan yung preaching, nag-invitation tayo. Bakit? Kasi baka hindi na siya maka-attend eh. At ang dami natin, dapat nyo, bago pa lang tayo simpan, ang dami nang umattend dito na first time, hindi na nakabalik eh. So at least na-present natin yung gospel. Huwag kang alam mo yun, narinig ko. Pang 10 beses na narinig ni Pastor yun eh. So what? Para sa kaligtasan ng isang bisita. Huwag kayong magreklamo kapag gano'n. Ngayon, kung ikaw talaga ay pang 10 dinig mo na yun, pwede napapractice ka rin kung paano i-share ang gospel sa ibang tao na hindi naman kilala ni Pastor. Baka ikaw yung may kakilala. No? Okay? Sabi niya, magmadali. Ito yung pinakamagandang calm down. Alam niyo ang salvation, kailangan bumaba ka. Ang ibig sabihin ng calm down, humble yourself. Ito may nakakatuwa eh. Si Zacchaeus na panda, napaka-wise niya. Nalagpasan niya yung mga palatakad na tao kasi nasa taas yan ng puno. Kasi may mga tao gano'n. May kasabit tayo sa Pilipino, yung palakaba yung ibon mo. Pag nasa taas ng kalabaw, pakiramdam niya, mas makapangyarihan siya kaysa sa kalabaw. Nakatungtungan siya sa kalabaw. Eh, sa kayo, pwedeng gano'n. Na porque nasa taas yan ng puno, tingin niya ngayon, parang sa isip niya, isa ko sa inyo. Ako buong view. Kayo siguro nakikita nyo, side view lang. No? Side view lang talaga eh. Sa kanya, upper view pa eh. No? Perspective pa eh. Minsan gano'n, pwedeng sa kalagayan mo, maging mayabang mo. Pero sabi ni Jesus, sa kayo, bumaba ka. Hanggat hindi siya bababa, hindi siya maliligtas. Ang sinisimbolo niya, magsisika sa kasalanan mo. Aminin mo yung pagkakasala mo. Humility or humble yourself before God in repentance. Because God resists the proud, but giveth grace to the humble. Sabi niya sa James 4:6, 1 Peter chapter 5. Ano pa sabi niya? Kasi sabi siya, for today, ang salvation ngayong araw na to, hindi bukas, hindi sa no? Not someday, but today. Nakalagay din yan sa Hebrews. Pag narinig mo ang boses niya, tanggapin mo na ang kaligtasan. Today is the day of your salvation. Hindi pwedeng pagpabukas, no? Kasi isang beses na mag-ibay ang Panginoon. Tapos ang sabi pa niya sa mensahe niya, for today, I must. Yung salitang mas, pupunta ako sa bahay mo mismo, ay masabay at thy house. Alam mo ni Kristo na maniniwala sa iyo. Pero ang maganda rito, pag niligtas ka ng Diyos, buong pamilya mo iligtas mo. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Diba? And thy house. So, kapag ka nasid ka, hindi paligtas ang pamilya mo, ipag-pray mo na yung pamilya mo dahil kalooban ng Diyos maligtas ang pamilya mo. Lalo na pag-OFW ka, meron kang power sa kanila eh. No? Pag ikaw yung sumusuporta sa kanila, sana isang hingin mong pabor, ay maniwala sila sa kanila. Kung tayo, pagka umuwi tayo, inisip mo naman, papasalubong ko. Yung iba, naghahabilig sigarilyo, yung iba, alak, yung iba, alahas, yung iba, pabango. Pag Kristiyano ka, si Kristo, ipasalubong mo sa kanila. Pwede naman kahit wala ka ron. No? Kung may kakilala ka, o kaya pag umuwi ka, Pastor, pwede ko ba dalawin yung pamilya ko? Ano ginagawa namin? Nasa Dubai kami. Kaya ang daming nasa, hindi lang yung nasa Dubai, pati yung pamilya nila. O kaya pag umuwi ngayon yung OFW, diba, meron tayong pasalubong. Anong tawag doon? Welcome party. Okay, tatawag siya ng preacher. O kaya siya mismo, kung wala siyang kakilala preacher sa loob niya, siya mismo mag-share siya kahit napakasimple para lang maligtas yung pamilya niya. Ito, yung sabi ni Panginoon, sa kayo, gusto kita maligtas niya, pero unang hakbang, bumaba ka muna. Pangalawa, dalhin mo ko sa bahay niyo para yung pamilya mo, kasi titigil ako sa bahay mo. Ang daming taong usyusero, pero isang bahay lang ang pinunta ni Jesus. Ganun din tayo sa atin mga kapatid. Ang daming taong may religion,
Pero saan lang nakatira si Jesus? Una, sa taong born again. Pangalawa, sa bahay ng taong born again. Kasi unti-unti niya nang influensya ng bahay mo. Kaya pag ang bahay ng Kristiyano, kung dati ginagawang pasugaran niya, ginagawang kung ano-ano yan, pag Kristiyano na siya, pati yung bahay niya na-apektuhan. Kasi hindi lamang sa puso mo nakatira si Kristo, pati sa bahay mo na eh. Gusto niya nang tumira dyan, mga kapatid. No? So, kinoconsecrate mo pati ang bahay mo. So, mga kapatid, I must abide at thy house. So, punta natin ngayon yung part naman ni Sakeo. Kanina, inaral muna natin Jesus part. Tingnan natin yung bahagi ni Jesus, ay ni Sakeo. Anong ginawa ni Sakeo? Balik tayo sa verse 3. And he sought to see Jesus, who he was. Actually, gusto niya makita si Jesus, pero mali pa yung motibo niya. Ano lang siya, curious. Kaya, kinuwento ko na sa inyo kanina, marahil, hindi siya kontento sa kayamanan niya at sa posisyon niya. No? So, dahil may nahanap siya, ginamit ng Panginoon yung curiosity niya, bakit nababalita ako, mayroong Jesus na maraming ginagawang kababalagan, may mga pinubuhay ng tao, tsaka parang masasaya yung mga follower niya. So, parang naging ano na rin yun, parang curiosity lang muna, bagamat hindi naunawa. At least, meron siyang ginawang hakbang. He sought to see Jesus. Yun ang unang ginawa niya. May gagawin ka, kapatid, no? Pero nakalagay din sa verse 3, but it could not. Minsan may taong gusto nang maniwala kay Jesus o makita si Jesus, may mahadlang pa. Ano yung hadlang dito? Dalawa eh. Unang hadlang, maraming tao na. Minsan ang mahadlang din sa pagkakilala mo sa Panginoon, tao rin. Kung employer mo yan, baka hindi ka bigyan ng day off na Sunday. O kaya naman, day off mo na, bigla kang, may gagawin na pwede mo ilipat yung day off mo. No? O kaya naman, maraming pwedeng gamitin na yung press dito, nagsisimbolize maring religious na tao, maring government authorities, maring kasama mo sa trabaho, maring loved ones mo nga, pamilya mo nga. Yun ang unang hadlang, kaya hindi niya makita si Jesus, ibang tao. Pero ang pangalawang hadlang din, may binanggit sa verse 3, tingnan niyo sa dulo. For he was, because he was of weaker stature. Siya mismo, may limitasyon. Tanda siya. Ganun din ang tao eh. May ibang tao na umahadlang para makita mo si Jesus, yung sariling kahinaan din, hindi ka rin niya nilalapit kay Jesus eh. Ibig sabihin ng pandak, sa kanya, physical, pandak. Pero sa atin, ang dami natin limitasyon. Minsan kaya, huwag kayong magtaka, kapag kami invite tayo, dati nagtataka ako, ilang beses na natin invite siya. Hindi sa umatin. Yung pala, maaaring dahilan, siya mismo nagigilipid. Ang tingin niya, ang simbahan para sa mga banal na tao. Pero mali yun. Kaya nga pinapaliwanag natin eh. Hindi naman para sa mga kung perfect ng tao, dapat nasa langit na eh. Ito yung hospital para sa mga may sakit. Ang sakit natin, kasalanan, ang hospital ay simbahan, pero ang gamot ay si Kristo. Yun ang tatandaan nyo. Kaya, ganun din eh, minsan tayo may limitasyon tayo. Kung hindi natin magawa, yung gusto natin gawin. Pero okay lang yan. No? So mga kapatid, ang naghihinder minsan sa paniniwala ng tao, una si Satanas, pangalawa yung mga makasalanan na ginagamit din ni Satanas, pero mas matindi minsan na sa gabal, baka minsan mismong linggo din, saints din. No? Yung nakakahadlang tayo sa ito para hindi nila makita si Kristo. Ano yung panghadlang natin? Pag may masamang testimony tayo. No? Lalo na magbuhat. Isa kayo kasi hindi pa sa Kristiyano eh. Di ba kung Kristiyano yan eh? Kahit anong problema yan, tutuloy yan sa church, pero yung mga baguhan, yung mga mahihina pa, alam niyo, nakatingin pa yan sa tao eh. So kaya tayo, nagiging maingat tayo sa salita, sa gawa, kasi baka tayo yung katulad kay Sakeo, yung matatapad na tao. Bisa matapad, ano na eh, kilala na si Jesus, miyembro mo tayo sa church, pero nakahadlangan natin makita nila. No? So mga kapatid, at least, may handang. Pero ang nakalagay dito sa verse 4 naman, anong ginawa niya? Hindi lamang sabi niya, he sought to see Jesus. Gusto niya makita, interesado na siya. Verse 4, hirap before. Alam niyo, hirap before? Kung dito nagtatambaka ng tao, kasi dito pa lang si Jesus, alam mo, pag gusto may paraan eh. Alam mo kung ginawa niya? Pumunta sa bandarod. Kasi kalsada naman yan eh. Kung nandito nagtambaka ng tao, willing ka na maghintay. Sabi niya, di ba doon ako dun sa walang tao? Although mas matagal, pero at least makikita niya, no? Yan ang nakita niya siguro, naku, nandito siya, walang tao. Naku, pag dumating na naman yung mga malalaking tao, tataboy na kasi tingin sa kanya, bata eh. At saka tanda niya, tax collector siya. Dagdag ideya yun. Pag tax collector, pakiram dito.
uy, di para sa ito, makasalanan ka. Madali itong dadaan. Baka itaboy na naman siya. Kaya ginawa niya, makita sa ulo. Mga kapatid, di bahagi ang takot sa salvation. Kailangan, willing ka. Willing ka maghintay, willing kang makita mo siya, bagamat hindi mo na inuha ang maling proseso, ito pa maganda. Umakit ka sa puno. Alam nyo, sa atin natatawa lang tayo, pero actually, pangit kay sa kaibigan. Ano yung sa reputasyon niya? Ako bakit lang sa puno, bata? Kung matanda ka na, akit ka. Sinasabihan ka naman bata dahil sa pandaki. Aakit ka pa, hindi lalo kahit talagang ano yan. Totoy yan, totoy. Pwede siyang gano'n pero alam mo, ang taong ililigtas ng Panginoon, handang lulukid ang pride. Kaya sa niligtas ng Panginoon, tinanggal niya na yung pride niya na mayaman siya, mataas ang pwesto niya, pero hindi siya mapakontento ng kanyang kayamanan naging curious muna sa kay Jesus, somehow, ganun ang parang gagawa ng para i-connect na kanya kay Jesus So, makit siya. Yun maganda, no? He ran before, pangatlong ginawa niya, he climbed up in a sycamore tree. In desperation, mga kapatid, no? Baka curious siya, pangalawa, may necessity. Kaya nga pag gusto, may paraan, pag ayaw, may dahilan. Okay, ano ang purpose niya? Verse 4, to see him. To see him, para makita niya, dahil alam niya, dadaan siya doon sa lugar na yun. Mga kapatid, ang ganda po ng ginawa niya, no? And then, number 5 na ginawa niya, verse 4 sabi niya, for he was to fast that way. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, si Jesus, dadaan lang siya. Ito, tanda nyo, no? Aralin yung Bible, parang hindi na ulit dumaan si Jesus yan. Isang beses lang sa dumaan. Kaya kapatid, samantalayin nila yung isang beses. May tinatawag na ang pagkakataon, kumakatok ng isang beses. Kailangan pagbuksan mo na siya. Ibig sabihin, samantalayin mo na. Katulad niya, no? Kahit na kunwari, may nararamdaman ka masakit sa katawan, o medyo kulang ang budget mo, next week na lang umakatin, anong guarantee mo na buhay ka pa next week? Yes. Anong guarantee mo na may church pa tayo next week? Yes. So, kahit na Kristiyano na tayo, samantalayin na natin. No? Lalo na sa salvation. Kung kunwari, balay mo, next week, bigla ka nagkatrabaho, nakapagbat kasi balugan na walang simbahan. Kung malinaw na sa'yo na nakasalanan ka, ngayon ka na magsisig. Kung malinaw sa'yo na si Kristo lang ang tagapagligtas, papasukin mo na siya. Ipagkatiwala mo na bukas, kung makabalik ka next Sunday, salamat. Pero kung hindi, at least, katulad din sa kayo, ginawa niya na yung dapat yung gawin. For he was to pass that way. Every opportunity is a responsibility. No? Hindi na talaga siya dumaan dyan ulit. Okay, anong sabi niya sa verse 6? Punta tayo sa verse 6. And he made haste. Ito yung sinabihan siya bumaba. Alam niyo, hindi siya natin pag-argue. Panginoon, sarap ng Diyo rito Panginoon, kakapalit ko pa lang Hindi, pagka nakilala mo na si Kristo, pag born again ka na, hindi ka na nakikipagdebate kay Kristo. Pag hindi mo pa siya kilala, ang daming dinidebate mo yung pastor, dinidebate mo yung nagba-Bible study, pero pag talagang tinanggap mo na si Jesus, wala na, obey ka na. Christian ka na Christ follower ka na. So siya, dahil ako ay naniniwala, kinonvert na siya ng Panginoon, alam mo yung ginawa niya, he made haste. Saan siya nagmadali? Doon sa pagbaba. Doon sa pagbaba, no? Ibig sabihin, time is of the essence, no? Says the opportunity. Alam niyo, may kasabihan sa English, time waits for no man. Ang oras lang ang parang sasakyan na hindi naghihintay ng pasahero. Tatakbo yan. May pasahero, wala. Sumakay ka kung gusto mo, pero hindi ka niya hihintayin. So mga kapatid, opportunities are born and die in the same day, sabi ni Napoleon Bonaparte. No? So kung ano yung nakita mo, wala yun. Katulad itong anniversary natin. Alam nyo, honestly bilang pastor nyo, kung di nyo lang ako ini-encourage, iniisip ko dito tayo mag-anniversary. Bakit? Kasi, ordinary Sunday hindi natin mapuno At least man lang sa anniversary sana, mapupuno siguro tayo. Wala tayong daming gastos, kung babayad lang tayo ng 20,000 no? Pero alam nyo, ang iniisip ko, what if, kung hanggang ngayong taon lang tayo dito sa Armenia, at least man lang for once, nakagawa tayo ng isang malaking event. Kung yung unbeliever nga, nagagawa nila yan Na motivation nila pang sarili lang Tayo pang sa Panginoon So hindi ba natin pwedeng erase ang standard ng Panginoon? Ang mga Kristiyano, kahit konti sila, kaya nilang umupa ng hotel. No? Actually, in-announce ko na kay Pastor kanina. Pastor, sabi ko, nasecure na namin yung gathering, main grand hall yun ng President Hotel. I'm sure, napawaw si Pastor doon. Pangalawa, na-reserve na namin yung kwarto yun ng dalawang araw. Dati kasi sa hostel lang namin siya. Na-accommodate. Ngayon, hotel na. Kapatid, So,
Tapos yung pagkain, it will follow. Mamaya pag-usapan natin paano yung strategy sa pagkain ng kapatid. Pero talagang kailangan magmadali tayo kasi hindi natin alam eh. Malay nyo, dahil din sa testimony natin yan, yung iba ba kumbinsi, seryoso para itong bigay na. Yung ibig silang bumastos ng gano'n. Alam nyo, ang inisip ko pa, mag-invite na tayo ng mga Armenian pastor. Yung sa bandang second part, yung mission conference. Kasi nasa Armenian tayo. Mas magandang makita na meron tayong component ng Armenian talaga. No? At actually, atin sila, meron tayo nagdadalaw isip dahil na dun sa dami. No? Pero, tingnan natin. Pag-usapan natin mamaya. Anong ginawa niya? He came down, sabi sa verse 6. No? Ang sabi dito, he came down sa verse 6. He made days, bumaba siya. Anong pangatong ginawa niya? He received him joyfully. Yan yung John 1:12. Ang sino mang sa kanya, sino mong tinanggap niya dyan? Jesus. Ang sino mang sa kanya tumanggap, sabi ng John 1:12, binibigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos na born again. Si Zacchaeus, dyan pa lang sa pagbaba niya sa puno. Kasi ang pananampalataya naman, kasi mamaya pa yung sa bahay eh. Una, nag-humble na siya, nagsisi na siya. Alam mo, mahirap yun. Dati kang ikaw ang nagbutos, ako na mamaya makita niyo sa pagbabago niya. Dati siya nagbutos eh. Ngayon may nagbutos sa kanya. Sino ba to? Hindi naman to religious leader si Jesus ah. Ang mga religious leader nila, mga Pariseo. Bakit siya sumunod kay Jesus? Ganun yung nasuslip. Susunod ka talaga kay Jesus, mga kapatid. At siya ay talagang bumaba na dyan, mga kapatid. And then, punta na po natin, ano pa yung ginawa? Tinanggap niya si Jesus joyfully. No? Ano sabi na Revelation 3:20? Narito ako ngayon, nakatayo, pumakatok. Kung hindi ka pa born again, si Jesus ay pumakatok sa puso mo ngayon. Anong sabi niya? Ang sino man dumirinig ng aking tinig, naririnig ko na siya ngayon. Kasi salita niya itong pinaririnig natin eh. At magbukas ng pinto, yun yung part mo. Kaya may part kapatid yung nasasave eh. Hindi pwedeng sabi ng iba, wala. Lahat yan sa Diyos. Totoo malaking bahagi ng Diyos. Siguro kung percentage, 95% sa Diyos. Pero at least may 5% kang gagawin. At igagalang ng Diyos yun kung di mo gagawin. Kaya maraming hindi naligtas eh. Kasi hindi sila nag-decide na tanggapin si Jesus. Hindi sila nag-decide na magpakumbaba. No? May reliyon ako. Alam mo, mga hindi naliligtas, religyoso eh. Hindi, mabait ako. Hindi, may reliyon ako. Ayun naman ako punta sa impyerno. Mga kapatid, believe sa sarili. Ba't pa bumaba si Jesus kung maliligtas ka dyan, no? So, mga kapatid, yun din yung sinasabi sa Matthew 7 na pinaliwanag ko dati sa inyo. Bakit sinasabi ni Jesus na pagdating sa langit, Panginoon, papasukin mo kami na pinangangaral namin ng pangalan mo, pinatawag namin ng pangalan mo, gumawa kami ng himala sa pangalan mo, nagpalayas ng demon sa pangalan mo. Ano sabi ni Jesus? I never knew you. Yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi tayo naging tayo. Kung hindi mo siya tinanggap. Pero pag tinanggap mo siya, may relasyon ka na ngayon sa Panginoon. Pero bago tayo pumunta sa pangatlo, last part mga kapatid, ito po. Ano nangyari sa verse 7? Alam niyo, nakakalungkot ito eh. And when they saw it, sino yun? Mga reliyosong tao, mga matatangkad na tao. Anong nangyari? Nung ang inagkakit ni Jesus sa iyo, they all murmured. Nagkaroon say, he was gone to the biggest with a man that is a sinner. Kita niyo, dinidespise siya. Bakit niya? Bakit siya pupunta sa bahay niya? Mas karapat dapat tayo mas banal tayo mas may religion tayo siya. Ano nga siya, makapili nga siya Bobenos nga siya tsaka inaapin niya yung mga kababayan niya Alam niyo, ang Panginoon, yung ngayon nililigtas niya, yung makasalanan. No? Ang makasalanan ang iniligtas ng Panginoon. So, sana makita natin dito mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon. Kurang tayo sa point number 3, Zacchaeus, new life. Ano ang buhay ni Jesus? Anong buhay ni Zacchaeus nung siya naligtas? Verse 8. Ito na po. Dito tayo magtatapos. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Mga kapatid, yan ang bago sa buhay niya. Immediately. Hindi pa kasi pumunta sa bahay Ano ang unang nagbago? Zacchaeus experienced total transformation. Letter A. From being oppressive treasurer to being submissive follower. Dati treasurer siya maniningin ng buwis. Pag maniningin, abusado yun. Bayad ka. Tagdagan mo yan. Naku, pag hindi ka nakabayad, may tubo yan. Kaya gusto na yan. Pagka next week mo binayaran, oppressive siya Pero ngayon, humble siya. At hindi lang siya, follower pa siya.
Kanino sa follower ni Jesus na hindi naman kinikilala ng religious world? Mga kapatid, ganun ng Kristiyano, no? From bossy, naging follower na siya. Bakit? Ang sabi niya kagad Behold, Lord. No, sabi niya sa Panginoon, Behold, Lord. Nagsubmit siya kay Jesus. Kapatid, ang kaligtasan ay ang pagsubmit kay Jesus. And then, pangalawa, mga kapatid, na nakita natin pagbabago sa buhay niya, hindi lamang yung humility, no? May makikita pa tayo na pagbabago sa kanyang buhay, from being covetous, taker, to being generous giver. Alam niyo yung pagkakasabi niya sa verse 8? The half of my goods, I give to the poor. Kapatid, pag Kristiyano ka na, yung pera, servant mo na. Kanina, nung hindi siya Kristiyano, Diyos niya ang pera Di ba maapi yung mga kababayan niya, di ba maghirap yung kababayan niya, papatungan niya yung sinisingil niya. Ngayon sabi niya, Panginoon, wala pa sinasabi yung Panginoon sa kanya. Hindi pa nga siya nadoktrinahan, hindi pa siya nabaptize yan Ganun na born again, immediately may pagbabago. Sabi niya, Panginoon, kalahati ng kayamanan ko. Now, sabi ko nga sa inyo dati, kung mahirap kang tao, madaling sabihin yung kalahati ng kayamanan mo, pamilya mo. Kasi wala ka ng pera. So, kalahati ng wala. O kung meron kang 1,000 dirham, 500 lang yun. Mali ang lagay mo. Pero pag bilibin, malaki yung kalahati, bilibin. Pero ganun ang Kristiyano. Di nabago siya, if any man be in Christ, he is a new creature. No? So yun na nangyari mga kapatid, pamimigay niya na, willing niya na, wala pang sinasabi pa niya, hindi pa nga siya inutusan. Ganun ang Kristiyano. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Ano yung all things? Yung pangangamkam, covetousness, yung pagiging materialismo, ngayon magiging bago na, mamimigay ka na. Willing ka mamigay. Kaya sa Kristiyano, hindi problema yung pagbibigay. Hindi siya napitisod pag nagbibigay. Actually nga, pagka may gathering yung Panginoon, Pastor, ba't hindi tayo nag-offering? Yung gusto niya magkaroon siya ng pagkakataon makapag-contribute. Hindi siya yung umiiwas, no? Minsan siya pa yung magpapaalala, ito, bakit hindi tayo nag-offering? Okay? Yun ang ano. Anong pangatlong bago kay Sakeo, patapos na po tayo, from being false accuser to honest restorer. Anong sabi niya sa dulo ng verse 8? And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him for false. Mga kapatid, yan niya lang. Kung may dinaya ako, meron may dinaya sa iyo. Yun ang Kristiyano. Wala pa nagsasabi sa iyo, magagalit na sa iyo. Na-realize mo na may mali kang ginawa dati at willing kang magbago. At ang may tawag dito, nakalimutan ko yung term, i-restore mo. Sa kanya nga purple. Balik. Alam mo, ang hirap nga nung ibalik mo yung exact, dinaya kita ng 1,000, ang hirap nang ibalik niya kasi dinamit ko na yan. Yun one time lang yan. Pag doble, 2,000. Sa kanya, 4,000. Ibabalik niyo yung nadaya niya ng 1,000 ng 4,000. You can just imagine, ang ganun ng Kristiyano. Ang pagbabago niya, honesty na siya. From false accuser, dati nag-accuse siya para dumobo yung kickback niya, no? Yung kita niya. Ngayon, honestly, i-restore niya kung talagang may mga nadaya siya. Alam niyo, may nadaya siya. At willing siya. Kapatid, pag Kristiyano ka na, may inaway ka dati, may siniraan ka dati, no? May dinaya ka dati, willing mong nakita-kita mo na. Now, sa akin, maaaring hindi pera ang naging problema natin sa iba. Maaaring inaway natin, maaaring nagtampo tayo, maaaring siniraan natin, willing kang i-restore. Willing kang ayusin mo yung buhay mo. And finally, mga kapatid, ito yung special note ko sa inyo, no? One of the first and foremost change or transformation that will occur in conversion is in the area of belief. Hindi magkakaroon ng problema ng tao sa pananalapi. No? Willing siyang magbigay talaga, una sa Panginoon, pangalawa sa kapwa-tao. Ang mangyayari ngayon, yung pera dati dinidiyos mo, at yun yung rason mo ba't ka nabubuhay, ngayon nasa paanan mo na yung pera. Gagamitin mo siya bilang servant. Kaya mga kapatid, hindi ko sinabi na pag Kristiyano ka, hindi mo na kailangan na ng buhay. Hindi mo na kailangan ng pera. Mas kailangan mo ngayon. Pero tama na yung motibo mo. Ang una mong paggagamitan yan, gawain ng Panginoon. No? Especially pag inaralan po natin yung tithes or first fruit or anumang giving. Pangalawa po, yung pangangailangan mo mismo. Hindi ka magnanakaw, hindi ka magkukuha sa lahat. Talagang kahanap buhay ka para sa pangangailangan mo. Pero pangatlo, lagi ibang tao. Alam mo ba niya sinabing kalahati ng kayamanan yung pamimigay niya? Actually, ano dito sa mga tao? Kasi alam niya yung kalagayan nila nung sinisingil niya. So kung dati ako yung pumupulibat sa kanila,
Ngayon, hahanapin ko sila. Baka nga nag-resign na to sa pagiging ano. Mag-resign to kasi yung trabaho niya, kahit kumikita siya, nagsasuffer yung mga tao. Tapos willing siya ngayon magbigay para matulungan sila. So mga kapatid, in conclusion, ang bahagi ni Jesus, Jesus came to Jericho. Pumunta siya. Pangalawa, hinanap talaga ni Jesus si Zacchaeus, kaya nga, ang tigil niya, ang daming nagkakagulo, pero yun ang tinignan niya. Kasi yun ang maliligtas ng araw na yun. Tapos niligtas niya talaga si Jesus. Ang naging bahagi naman ni Zacchaeus, bumaba siya, nag-repent. Tinanggap niya raw si Jesus joyfully, ibig sabihin, nalampalataya siya, and then naligtas siya. At dahil naligtas siya, yung mensahe natin kapatid, na-transform siya. Kaya ang title natin ng kapatid, Zacchaeus' life, changed completely by Christ. So sana sa buhay natin, si Kristo rin ang magpabago ng ating buhay. Tayo magsitayo, tayo magpasalamat sa Panginoon. Salamat sa ating pagkakala. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, salamat po sa umagang ito, sa ginawa mo po na pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na makasamba sa iyo. Panginoon, ikaw po nakakakilala sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, umilos ka po sa aming paanyaya. Habang lahat na kayo po, na nakapikit ang mata, mga kapatid, at tayo po ay sumanggaling manalangin, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. Una po, dun sa mga maaaring ngayon ko palang narinig ito, katulad na sinabi ko po sa mensahe, ang araw ng kaligtasan ay ngayon, kung muli mo narinig ang Ebanghelyo. Baka meron po tayo dito kasamahan na hindi mo pa ito dati narinig, kaibigan, kabayan, mahal ka ng Diyos, for God so loved the world, pinadala niya ang bukong niyang anak, Panginoong Jesucristo. So, ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi na mapapahamak. Impyerno ang ginuguloy doon. Kundi magkaroon ng buhay na wala na ibig sabihin, gagawin kang anak ng Diyos, magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos, magiging ama mo na ang Diyos, magiging Panginoon mo na ang anak ng Diyos na si Kristo. Sa araw na ito, gagawin mo ba ang ginawa ni Zacchaeus? Una, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Aminin natin na tayo makasalanan at pagsisiyan natin ang ating kasalanan. Pag ginawa natin yan, papatawarin tayo ng Diyos. Pangalawa, ang ginawa ni Zacchaeus, tinanggap niya si Jesus joyfully. Ang gagawin mo rin, after mo magsisi sa kasalanan, lilinisin ka ng Diyos sa kasalanan, kailangan mo siyang papasukin sa iyong buhay bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, Panginoon ng iyong. Nais mo bang gawin yung bagay ito? Dun sa mga hindi pa dating gumawa, if you raise your right hand, papagalangin kita kapatid. Pastor, salamat na rin dito po ang mensahe niya. Dinala ako ng Panginoon dito sa Armenia para marinig ang mensahe nito. Salamat na iskong tanggapin si Kristo bilang aming tagapagligtas. Meron po ba? Marahil tayo po ay tumanggap na lahat sa Panginoon. Kapatid, pag talagang tumanggap na tayo sa Panginoon, may mga changes. At tulad na nangyari kay Zacchaeus, tatlong pagkakataon, binago, naging humble siya. Dati proud siyang tao. Pangalawa, nakita natin na siya ay, nakita natin mga kapatid, yung mga pagbabagong nangyari sa buhay ng taong ito, mula sa pagiging makasarili, siya ngayon ay willing na mamigay. No? From being a taker, naging giver siya. Tayo ba ay meron din ganong predisposition sa buhay na anumang meron tayo, yan ay bigay ng Diyos at willing natin gamitin para sa ikalalaganap ng Ebanghelyo para sa ipaglilingkod natin sa Panginoon. At pangatlong pagbabago, naging honest siya. Inamin niya na meron siyang mga taong na nagawa ng masama, willing siya mag-restore kung ano man yung kanyang ginawa. At 4 times pa, kanyang ibabalik kung ano man yung nadaya niya sa mga tao. Kapatid, kung tayo po'y anak na ng Diyos, sana po makitaan tayo ng humility. Pangalawa, generosity. Hindi na po tayo sakit, no? Giver na tayo. Pangatlo, be honest. Hindi naman tayo makakapagtago sa Panginoon. Kung yan ang gusto mong gawin, kapatid, will you raise your right hand? Papanalangin kita. Salamat, nakita ko po yan. Salamat, kapatid. Tayo po'y mananalangin. Amang Diyos na banal at makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa araw nito, ikaw po ay kumilos sa amin at ginawa mo po ang iyong kalooban sa aming buhay. Patuloy mo po pagpalain ng salita na namin narinig, naway maging bahagi po ito ng aming buhay. Mahamon kami sa buhay ni Zacchaeus na binago mo siya at siya iligtas mo in spite ng kanyang mga limitasyon, in spite ng kanyang mga mabibigat na kasalanan. At nagkaroon po ng 3 pagbabago na nakita namin. Nagkaroon ng generosity, dati modesto siya. Nagkaroon po ng humility, dati proud siyang tao. Nagkaroon po ng honesty, dahil dati nandadaya siya. Panginoon, nawa ay kausapin mo rin po kami upang sa area ng aming mga buhay,
magkaroon ng mga ganitong pagbabago sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang susunod na bahagi pa po ng aming programa. Panginoon, na lahat po ito ay aming hiling at dalangin, puno po ng pagtitiwala at pasalamat, alang-alang sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen.